Okay, magandang gabi mga kababayan, mga kapatid, especially sa moderator natin, sa mga leaders, and especially sa ating respected opponent. Hindi po tayo nandito para pag-usapan ang minor theological differences, nor are we debating late traditions, emotional narratives, or internet polemics. Nandito tayo para sagutin ang isang single historical question. Did Jesus of Nazareth rise from the dead? Kasi kung siya nga'y nabuhay muli, then Christianity is true in its central claim that Jesus is Lord, vindicated by God Himself. If He did not, then wasak ang pundasyon ng Christianity. Guys, hindi po yan side issue. This is the axis upon which Christianity stands or falls. At ngayong gabi, we are not dealing with myth versus myth. We are dealing with history versus alternative explanation. So malinaw naman po ang aking position statement po dito. Si Jesus, namatay by means of crucifixion, inilibing, natagpuan ang kanyang libingan na walang laman, and He appeared alive to many witnesses. And the best explanation is that Jesus had risen from the dead. Siyempre, meron po tayong burden of proof na matatawag kung saan, una sa lahat, dito sa opening statement na to, I will show these following points that Jesus died by crucifixion. Merong tinatawag na empty tomb tradition na early. Disciples experience resurrection appearances. Christianity began because of these claims. At ang mga alternative explanation ay bigo. Siyempre, ang aking Ginoong kausap ngayong gabi, meron din po siyang burden of proof. He must have to show a better explanation than the resurrection. Kung bakit nagsimula ang Christianity sa Jerusalem, why multiple appearances are recorded early, and why disciples transform so radically. Siyempre, sa scope ng debate na ito, pakinggan, ang aming tutukuyin dito, best explanation of resurrection data, ang historical origin ng Kristyanismo, and competing natural versus supernatural explanations. But since ang ating kausap dito ay isang Muslim, so we both believe in supernatural. Kausap ay isang Muslims, we both believe in supernatural. But since mayroong sinasabi sa Holy Book that Jesus was not crucified or some sort, titingnan po natin mamaya. Again, yan ang scope ng debate namin, best explanation of resurrection data, historical origin ng Christianity, and more of it. Pero syempre, this debate is not about Bible inspiration debates. It's not about moral comparisons of religions. It's not about Quran literary analysis. At syempre, it's not about minor gospel variations. Okay? Kaya po, at this point, mga sumusunod na argument, evidence, na kung saan pinipinpoint that Jesus risen from the dead, at ang ating katunggali ay mayroon siyang, kung may bigay na alternative explanation, tingnan po natin. First and foremost, the crucifixion of Jesus. Ang pangyayaring yan ay affirm historical at maging mga skeptics, at sinusuporta nito ay Roman execution practice. At kung titingnan natin ito, ipiparis po, the medical evidence of Roman scourging and crucifixion indicates a high degree of fatal trauma, and the historical 5 P's, which are execution, early accounts, empty tomb, eyewitness of the church, are historically reliable, then the crucifixion of Jesus is a factual event. The medical evidence like hematidrosis, hypovolemic shock, and asphyxiation, and the historical 5 E's are supported by multiple independent sources and forensic analysis. Therefore, the crucifixion of Jesus is a factual event. At kung mapapansin po natin, kahit po ang mga skeptics like Bart Ehrman, Dominic Crossan, Luden, yan, you can see it for yourselves, even E.P. Sanders and others, they confirm the historicity of what happened to Jesus on the cross 2,000 years ago.
So first pa lang, makukonsidera natin na ito po ay tunay ngang nangyari 2,000 years ago, that Jesus died by means of crucifixion. Second, the empty tomb. Early Christian proclamation in Jerusalem, women were the first witnesses, which is, ito'y embarrassing detail and not a late legend. Take note, sa ancient Jewish culture, ang mga babae noon were not considered strong legal witnesses. This detail is unlikely invention unless rooted in history. Ngayon, kung titingnan po natin, premise 1, if known burial site is later found empty and no body is produced despite opposition, then the tomb is best considered empty historically. Premise 2, Jesus' tomb was reportedly empty at walang katawan na na-produce mula sa mga opponents nito who had every motive to do so. Therefore, ang katawan ni Kristo wala doon sa libingan. Ngayon, kung hindi empty yung libingan, then nasaan yung katawan? You see, even yung mga skeptics, they recognize the fact that the tomb of Jesus was empty. Okay? We've got from Jacob Kramer, Giza Burmese, E.P. Sanders as well, Michael Grant, you name it. Next, resurrection appearances. Many people claim to see Jesus alive again. Individuals like Peter, groups like disciples, skeptics like James, the brother of Jesus, Paul the apostle, na dating persecutor. Yung early creed like Corinthians 15, verses 3 to 8, ang creed na yan ay naitala bago man naisulat yung gospel accounts, Matthew, Mark, Luke, John. It shows early belief, not later myth development. So, kung titingnan natin, if multiple individuals and groups sincerely believe they experience appearances of a person after death, then those experiences require a historical explanation. Premise 2, multiple individuals and groups sincerely believe they experience appearances of Jesus after his death. Premise 3, take note, ang hallucination, kung sasabing hallucination yan, ito po individual. Malabong mangyari yan sa nangyaring pagpapakita ni Kristo sa 500 tao, so to speak. Hallucinations are individual, not group, and do not repeated multi-person experiences. Therefore, these post-mortem appearances experience require historical explanation. At kung titingnan po natin ang mga patutuo nila, like from N.T. Wright, Gary Habermas, even Gerd Ludemann, Bart Ehrman, Dale Allison, and E.P. Sanders, they pointed out that the disciples had experiences concerning to them, witnessing the risen Lord. Siyempre, transformation ng mga disipulo. Kung mapapansin po natin sa gospel accounts, nung si Kristo ay hinuli, pinabubugbog, pinapatay sa krus, takot na takot ang mga disipulo. They were scattered, disillusioned. But after weeks, nung mangyari yung pangangaral ng mga alagad ni Kristo, naging matatapang silang mga tagapangaral. They were willing to suffer and to die because of what they had witnessed. And global proclamation po yan. People may die for false beliefs, but not for what they know is false. Kaya something powerful must have caused this transformation. Kaya kung ang grupo, they suddenly transforms from fear to bold proclamation, even under threat of unaliving, then they genuinely believe their message was true. Premise 1 yan. Premise 2, the disciples transformed from fear to bold proclamation, even under persecution and, yes, death. Therefore, the disciples genuinely believed that Jesus rose from the dead. Well, guys, this proves sincerity, not yet truth, okay? But it rules out, number 1, deliberate deception, and number 2, conspiracy. Now, kahit sina Gerd Ludemann, Bart Ehrman, E.P. Sanders, Dale Allison, Paula Fredrickson, N.T. Wright, James D.G. Dunn,
They all pointed out the fact na there is something na nangyari kung paano nag-transform ang mga apostles, yung mga disipulo ng first century, mula sa mga takot na mga disipulo na ayaw magpahuli sa mga Jews after they had seen their Messiah had been crucified. Pero after weeks, andun sila sa labas, andun sila sa Jerusalem, they preached that Jesus died on the cross. On the third day, He rose again, and that salvation is through Him alone. And take note, Christianity is a minority group noong panahon yun. Persecuted minority. And by the way, concerning James and Paul, si James na kapatid ni Jesus, si Paul na dating Saul of Tarsus na persecutor, how come na nagbago ang kanilang perspective concerning to their Messiah? How come na si James na kapatid ni Kristo, kapatid niya yun, na noong 3 years na nagministeryo si Jesus, James and his other brothers thought na yung kuya nila ay parang nasisiraan ng bait. Pero after what happened on the cross, on the third day, He rose again. Nagpakita si Jesus kay James. And then, we know for sure what happened to him at that point. Even the Apostle Paul as well. Kaya kung mapapansin po natin, we have reasons why we believe that Jesus had risen from the dead. And since ang kausap po natin ay isang Muslim, dito po tayo, okay? Obviously, in Surah 4:157, sinasabi na they killed Him not, nor crucified. It claims that Jesus was not crucified. Take note, ang Quran na isulat 600 years after the time of Jesus. Yun lang, walang eyewitness basis. So, historically, earlier sources outweigh later theological reinterpretations. All first century evidence affirms the crucifixion. One more thing, if a later source contradicts earlier multiple independent historical sources without providing historical evidence, then the later source is historically weak. Premise 2, the Quran contradicts earlier multiple independent sources that affirm the crucifixion. Therefore, the Quranic denial of the crucifixion is historically weaker. At ito pa po matindi. Kung titingnan po natin, may dilemma po dyan. Kung tama ang Quran, then God allowed global deception about crucifixion. Christianity begins from a false historical core and no clear alternative historical mechanism is provided. Kumbaga, parang lalabas doon na ang Diyos pa mismo, according to the Quran, siya pa mismo ang gumawa o nag-found ng isang reliyon na tila baga nag-deceive sa milyon-milyong mga tao. Kung tama ito. But if historical sources are correct, then nangyari talaga ang crucifixion and the resurrection belief emerges from real events. So to sum up mga kapatid, gusto kong pakinggan niyo po ito mabuti. So, ano po ang best explanation sa mga data? Number 1, Jesus died by crucifixion. Number 2, empty tomb tradition is early. Number 3, appearances were reported widely. 4th, disciples transformed radically. Lastly, Christianity exploded or rapid spread from Jerusalem, kung saan nangyari lahat niyan. Resurrection explains all data best. Kaya, tingnan nyo the best explanation of historical facts is the one that accounts for all the evidence with the greatest explanatory power, scope, and least ad hoc assumptions. Premise 2, the resurrection explains the crucifixion, empty tomb, post-resurrection appearances, and transformation of the disciples better than any alternative hypothesis. Therefore, the resurrection of Jesus is the best explanation of the historical facts. And since matatapos na po yung oras natin, gusto ko pong i-pinpoint sa inyo ito. Kung si Jesus nga ay nabuhay muli, then his claims about his identity are true. Premise 2, Jesus rose from the dead. Therefore, his claims about his identity are true. Now, to end this up, sa lahat po ng mga nakikinig, nasa sa inyo ang pagpapasya ngayon. And I am challenging, ngayon pa lang,
Ano bang alternative explanation kung hindi resurrection? That's all. Jesus had risen from the dead. Alright. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sa ating mga kapatid sa pananampalatayang Islam. At bilang affirmative po ay naghanda po tayo ng isang presentation. At ang topic po namin, did Jesus rise from the dead? Okay? So ngayon, argument. Premise number 1, ang paniniwala na si Jesus ay muling nabuhay ay galing sa Biblia. Okay? So ang source, ang batayan ng paniniwala na si Jesus ay tunay nga na nabuhay, ang kanilang pinagkukunan ng source ay Biblia. Premise number 2, ang Biblia ay hindi reliable. Okay, ulitin natin para maipakita natin. Okay? So ito po ay kaugnay po sa ating topic. Kailangan natin i-examine ngayon yung source na pinagbabanggit ni Sir Ruel. Premise number 1, ang paniniwala na si Jesus ay muling nabuhay ay galing sa Biblia. Premise number 2, ang Biblia ay hindi reliable. Conclusion, sa makatuwid, ang muling pagkabuhay ay hindi po reliable. Okay? Okay. Ang pagkabuhay ni Jesus. Kung titingnan po natin sa Matthew chapter 28, verse 5 to 6, He is not here. He has risen He is risen, just as He said. Mark chapter 16, verse 6, you are looking for Jesus. He has risen. He is not here. Luke chapter 24, verse 6 to 7, He is not here. He has risen. Remember how He told you. So ito po yung mga talata na ginagamit nila para patunayan na si Jesus nga ay tunay na nabuhay mula sa kamatayan. Ito yung kanilang source. Ito yung batayan. Kasi kung wala naman ito sa Biblia, wala naman silang magiging paniniwala o hindi sila maniniwala na si Jesus na ay nabuhay kung hindi galing sa mga talatang ito. Okay. Ang pagkabuhay muli, no? So ito pa yung iba nilang ginagamit. 1 Corinthians chapter 15, verse 3 to 4. Christ died, He was buried, He was raised on the third day. Acts chapter 2, verse 32. God has raised Jesus to life, and we are all witness of it. Ngayon, kung makikita natin, i-examine natin, no? So meron pong contradiction sa paglilibing kay Jesus. Okay, sa paglilibing pa lang may contradiction. Sino ang naglibing kay Jesus? Sino ang naglibing kay Jesus? Sa Mark chapter 15, verse 43 to 46, sabi dito si Joseph of Arimathea. Siya lang. Sa John chapter 19 to verse 38 to 40, si Joseph at si Nicodemus. Okay. Papaano siya ibinalot? Papaano ibinalot si Jesus? Sa Mark, Matthew, Luke, simpleng line close lang. No? Simple lang. Sa John chapter 19, verse 39 to 40, mayroon na po 75 pound of spice. So, meron na po development doon sa pagkakabalot sa kanya. Kailan ginawa ang burial? Okay, kailan ginawa yung paglibing sa kanya?
Sa Mark chapter 15 verse 42, ginawa bago magsimula ang Sabat. Okay? Sa Mark chapter 15 verse 42, ginawa bago magsimula ang Sabat. Sa John chapter 19 verse 42, okay, dahil sabi dito, nearby ang tomb, kaya doon inilagay. Kung titignan natin, parehas sila inilibing sa parehas na araw. Pero sa Book of Mark, inilibing siya kasi araw na daw ng Sabat, mabilisan. Okay, sa Book of Mark, mabilisan. Ang dahilan ng paglibing sa kanya ay mabilisan dahil sa magsasabat day na. Samantalang sa John chapter 9 verse 42, inilibing siya doon kasi yun yung malapit na lugar. Okay, yun yung malapit. Yung sa isa, kaya siya inilibing bilang pagpapakio, mabilisang paglilibing. Samantalang sa pangalawa ay dahil yun ang pinakamalapit na lugar. Kaya doon siya inilibing. Okay, sino ang nagpakita o sino ang nakakita sa libingan? Okay, ito yung time na kung saan ay binisita nila, binisita nila ang libingan ni Jesus. So sino? Sino ang pumunta sa libingan? Sa Mark chapter 15 verse 47, si Mary Magdalena at si Mary na nanay ni Jesus. Okay, Matthew chapter 27 verse 61, si Mary Magdalena at ang iba pang Mary. Sa Luke chapter 23 verse 55, sabi dito, woman who follow Jesus. Sa John chapter 19 verse 42, walang mention na babaeng eyewitness o nasaksihan nila o yung pumunta doon sa libingan. So kung titignan natin, hindi consistent ang kwento patungkol sa pagpunta nila doon sa libingan ni Jesus. Hindi sila consistent, hindi sila nagkakasundo kung ilang babae ba at kung sino ba ang pumunta at bumisita sa libingan ni Jesus. Next, ano at ilan ang nasa libingan ni Jesus? Okay, ano at ilan ang nasa libingan ni Jesus? Sa Mark chapter 16 verse 5, they saw a young man dressed in a white robe. Description. Okay, tingnan niyo yung description. Isang binata or young man nakaupo sa loob ng libingan. Ito yung pagpunta ng mga babae, may naabutan silang nandoon sa libingan. According sa Mark chapter 16 verse 5, ay isang binatang lalaki daw na nakaupo sa libingan. Sa Matthew chapter 28 verse 2 to 3, an angel of the Lord descended. Okay? Ang nakita naman daw nila, according sa Matthew, ay anghel. Okay? Ang description ng Matthew chapter 28 verse 2 to 3 ay isang anghel bumaba mula sa langit, nakaupo sa ibabaw ng bato. Doon sa Matthew chapter 16, nandoon sa loob ng libingan, naabutan ng mga babae yung taong yon, yung binata sa loob ng libingan. Samantalang sa Book of Matthew ay nakaupo doon sa taas ng bato na pantakip doon sa libingan ni Jesus. Okay, sa Luke chapter 24 verse 4, two men in dazzling clothes stood beside them. So sa Luke naman ay dalawang lalaki daw ang naabutan ng mga bumisita kay Jesus. Okay? Nagniningning yung kanilang damit. Sa John chapter 20 verse 12, she saw two angels in white. So dalawang anghel naman. So ano ba talaga? Binata, dalawang binata, isang binata, dalawang binata, isang anghel o dalawang anghel. Ngayon, kung titignan po natin sa John, yung like Jonah, okay? Like Jonah, kagaya daw ni Jonah. Sa Matthew chapter 12 verse 39 to 40, sumagot si Jesus, lahing masama at taksil sa Diyos. Naghahanap kayo ng palatandaan, ngunit walang ipakikita o walang ipapakita sa inyo maliban sa himalang nangyari kay Propeta Jonah. Verse 40, kung papaano si Jonah ay 3 araw
at 3 gabi, gabing nasa tiyan ng dambuhalang isda, ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabi rin nasa ilalim ng lupa. So kagaya daw ni Jonah, kung papaano ang nangyari kay Jonah sa loob ng isda, ay ganun din daw ang mangyayari sa anak ng tao. Kung papaano 3 araw at 3 gabi si Jonah, ganun din ang anak ng tao, 3 araw at 3 gabi. Ngayon, tignan natin. Si Jonah. Si Jonah, hindi nakaranas ng kamatayan. Pangalawa, nanalangin sa loob ng tiyan ng isda. Ngayon, si Jesus, according sa paniniwala ng mga Kristiyano, namatay at nabuhay. Papaanong naging kagaya ni Jonah? Papaano natin mapapatunayan ngayon na itong Matthew chapter 12 verse 39 to 40 na kagaya ni Jonah ay umaakma nga? Sa makatuwid, kung sinabi ni Jesus na kagaya ni Jonah, sa makatuwid, kung si Jonah ay hindi nakaranas ng kamatayan, ganun din si Jesus dahil kagaya ni Jonah ang mangyayari sa kanya. At kung si Jonah ay nanalangin sa loob ng tiyan ng isda, ganun din dapat si Jesus na siya'y mananalangin doon sa ilalim daw ng libingan. Sa papaanong paraan siya ngayon naging katulad ni Jonah kung salungat ang pangyayari kay Jesus at kay Jonah. Okay. Contradiction doon sa 7 days, sa 3 days. Okay. Namatay si Jesus Friday. Okay? At ayon sa isa sa mga gospel ay 3 p.m. Nabuhay siya linggo ng madaling araw. Ayon sa tanda ni Jonah, 3 araw at 3 gabi. Sa makatuwid, hindi natupad ang tanda ni Jonah. Kung si Jesus ay namatay ng Friday at nabuhay ng linggo ng madaling araw, hindi niya natupad ang 3 araw at 3 gabi na kagaya ng sinabi niya. Tandaan natin ha, dito makikita natin malinaw na sinabi niya, 3 araw at 3 gabi. Next. Ito yung challenge ko kay Sir Ruel. Mapapatunayan lamang na tunay na si Jesus ay muling nabuhay kung mapatutunayan ni Sir Ruel na reliable ang kanyang source. Okay? Mapatutunayan lamang ni Sir Ruel na tunay na si Jesus ay muling nabuhay kung mapatutunayan niya na reliable ang kanyang source. Tandaan, sa mga contradiction na ipinakita ko, A, maaaring lahat yun mali. B, hindi maaari na lahat yun ay tama. Okay? Tandaan natin, sa mga contradiction na ipinakita ko, maaaring lahat yun mali, pero kailanman hindi maaaring lahat yun tama. At kung isa lang doon ang tama at ang iba doon ay mali, papaano natin paniniwalaan ang Biblia kung ang Bibliang ito, na-off yung camera ko ng moderator. Okay. Papaano natin paniniwalaan kung ang kanyang source ay naglalaman ng kamalian? Okay. Kung lahat yon ay mali sa makatuwid, hindi reliable ang source mo. Kung hindi reliable ang source mo, sa makatuwid, hindi mo napatunayan na si Jesus nga ay nabuhay mula sa kamatayan. So yun lamang mga kapatid. At sa mga nakikinig ay kayo na po ang humatol batay sa ating presentation at sa presentation ng ating kalaban. Muli, maraming salamat. Magandang gabi. Okay, again, good evening. Mga kaibigan, suriin po natin ito ng maayos, no? Lalo sa opening statement ni Mr. Dagapsuna. Actually, hindi po tunay na pag-refute yung ginawa niya. It is a diversion strategy.
Bakit? Linawin po natin. Ganito kasi yung kanyang core argument. Ganito. Premise 1. Because the resurrection of Jesus was from the Bible. Premise 2. The Bible is not reliable. Therefore, the resurrection case is not reliable. Mukhang simple, but it is logically flawed. Bakit? Unang fallacy pa lang, genetic fallacy. Ina-atake niya ang source, pero hindi yung claim. Kumbaga, parang sinasabi, galing sa Bible, sumali. But here's the question, mali ba ang claim dahil lang sa source o dahil sa evidence? Kahit pa kasi sabihin natin bias ng source, whatever it is, then pwede pa rin itong totoo. Pwede pa rin totoo ang sinasabi nito kung suportado ito ng historical data. At napansin ba ninyo mga kapatid? Actually, he never answered my entire argument in my opening statement. Bakit? Hindi niya po direktang sinagot yung crucifixion, which is historical consensus, the empty tomb, post-resurrection appearances, transformation of disciples, and conversion ni Napoleon James. Instead, ang ginawa niya sa buong presentation, nag-focus sa so-called conditions. So, umiwas siya sa core case. At kung titignan po natin, ano po ang ipinahayag ko po sa burden of proof na dapat sana niyang ginawa? Better explanation than the resurrection. Why Christianity started in Jerusalem and others. And then, take note that this debate is not about Bible inspiration debates, moral comparison of religions, minor gospel variations, name it. Ngayon, yaman nagbanggit siya ng mga variations yan. Ng mga kapatid, balik ko dito ulit. Ayan, paulit-ulit ng sinabi, magkakaibang accounts, so hindi totoo. But think about it. Magkakaroon ako ng courtroom analogy. Kung may 4 na witness sa isang krimen, yung isa nakakita ng piu-piu o baril, ang isa nakakita ng damit, ang isa nakakita ng mukha ng gumawa, ang isa nakita ng oras. Magkaiba sila ng details, pero isang sinasabi, may nangyaring krimen. Ganon din sa Gospels. So, case number 1, who buried Jesus? Wala namang contradiction dun kung tutusin. Kasi si John, nagbigay lang ng additional detail. So, Joseph and Nicodemus, so to speak. Ilan ang mga nasa libingan? Actually, walang sinasabi sa 4 gospel accounts na isang anghel o 2 anghel lamang ang nandun. Kung may 2 anghel, automatic ng isa. Case 3, sino nakakita kay Jesus? Iba-ibang listahan. Again, hindi yan contradiction. Partial reporting yan. So, ang problema sa opening statement ni Mr. Legobsona, ina-assume niya na difference is contradiction. But in his story, difference independent testimony. So instead of looking in the case of the resurrection, I gave you the entire opening statement, tila pumapabot pa ito sa kung ano yung presenta po natin kanina. Independent testimony. One more thing, tandaan, ang scope ng debate namin, did Jesus rise from the dead? Hindi po are the gospel accounts reliable. Hindi po yung topic namin. Ang ginawa kasi nito, ginawang debate tungkol sa reliability ng Biblia, manuscript issues, and authorship. Red herring po yan. As in red herring. At kahit pa may minor textual issues, hindi nito pinapabagsak ang core historical claims. Ngayon, tingnan natin ang Son of Jonah. Kasi sabi niya, si Jonah hindi namatay, so dapat si Jesus hindi rin. Kaso mali ang pagbasa. Bakit? Ang punto ng Son of Jonah ay 3-day motive. Hindi identical experience. At malinaw sa sariling claim ni Jesus, the Son of Man will be killed and on the 3rd day, He will rise again. Now, how about 3-day issue? Jewish reckoning time. Kahit bahan ng araw, was whole day. So, Friday, when Jesus died on the cross, day 1. Day 2, Saturday. Day 3, Sunday. Which is understandable. Here is the biggest problem na inyo pong napakinggan mga kapatid. Wala po siyang binigay alternative explanation. It's not resurrection. Ano bang nangyari? Hallucination ba? May nagdakaw ba sa bangkay ni Jesus? So, hallucination this. Remember this one na nakikita niyo po sa screen. Yan po sa din ni Mr. Legobsona.
And by the way, di ba yung Surah 4:157 na sinasabi, they did not kill him nor crucify him, it only appeared so to them. Think about it. Kung appeared so, then option 1, God deceived people. So pati yung mga kakampi ni Jesus including Mary, dinaya pala ng Diyos according to Surah 4:157. Option 1 yan. Option 2, people misunderstood. Pero paano? Lahat ng early sources, unanimous sa crucifixion. Option 3, Quran is historical late, written 600 years later at walang eyewitness access. Conclusion, may malaking explanatory gap ang Islamic position. Ngayon, balikan natin yung burden of proof na aking presenta before. Kailangan niyang ipakita ang alternative explanation. Pero ang resulta, walang alternative explanation, walang coherent theory, purong kritisismo lang. Take note sa mga nakikinig. Sa aking panig, nagpresenta tayo ng historical case, meron tayong explanatory power, and we have cumulative argument. So, balik ang ginawa naman ni Mr. Lek Absuna, inatake lang ang Biblia, nag-highlight lamang ng differences, at wala man lamang positive explanation. Mga kapatid, hindi sapat po na sirain ang kabilang panig. You need better explanation for this. And in this debate na nangyari now, ngayon pa lang mga kapatid, ang resurrection ni Kristo ang may pinakamahusay na explanatory scope, explanatory power, at pinaka-consistent sa historical data. Ngayon mga kapatid, as I end this up, nandun pa rin yung tanong, anong pinakamahusay na paliwanag sa mga katotohanan yan? At sa lahat ng mga attempts, isa lang sapat na sagot, Jesus had risen from the dead. And if Jesus had risen from the dead, may pananagutan ng bawat isa sa atin kung anong gagawin natin kay Jesus. So for that point na ang ating napresenta dyan, I hope magbigay po si Mr. Like Obsuna ng mas magandang explanation kaysa sa resurrection. Kung bakit nagsimula ang Christianity sa Jerusalem kung saan naganap ang kamatayan ni Jesus, why multiple appearances are recorded early, why disciples transformed so radically. Yun ang dapat niya pong i-explain. And since that, yan po yung maging hamon ko po sa kanya ngayon sa rebuttal period. And I'm hoping sa kanyang ipipresenta ngayong gabi sa rebuttal, sana ma-meet niya po yung burden of proof. Kasi sa Christian worldview, na-meet naman po natin yung burden of proof na yan. We have presented that the resurrection is the best explanation of these facts. How about sa panig ni Mr. Light? Ano kaya ang ipipresenta po sa atin na alternative explanation? Hindi sapat yung, dahil dito yung Bible, no, hindi po ganun. Magbigay po siya ng mas maliwanag at mas matibay na explanation to prove that Jesus did not rise from the dead. So at this point, tignan po natin sa kanyang rebuttal period. Good day, Jesus is Lord, He has risen, at magandang gabi. I-wait ko na po yung time. Thank you so much. Nilista ko yung mga sinabi dito ni Sir Ruel. No? Sabi niya rito, una niyang naging argumento is yung empty tomb. Para sa kanya, dahil walang natagpo ang bangkay, ni Jesus, therefore, ang conclusion niya, nag-resurrect. Okay? Sabi niya, dahil daw walang natagpuan, empty ang libingan, ang conclusion, nag-resurrect, nabuhay muli. Di ba? So kanina, ipinakita natin yung 4 na account patungkol sa bumisita kay Jesus nung araw ng linggo. Hindi sila magkasundo. Okay? Hindi sila magkasundo doon sa mga nakita nila. May problema doon sa source. May problema doon sa mga isinusulat doon. At dahil may problema ron, hindi mo pwedeng iasa doon. Papaano mo ngayon malalaman
kung yung sinasabi mong resurrection ay totoo, ganung merong problema doon sa mga account. May problema doon sa mga kwento. Kung titignan natin, okay, kung babasahin natin dito sa Matthew chapter 28 verse 13, okay, kung babasahin natin, ito po yung sinasabi. Okay. Sabi dito, while the women were on their way, some of the guard went into the city and reported to the chief priest everything that had happened. When the chief priest had met with the elders and devised a plan, they gave the soldier a large sum of amount, telling them, "You are to say, his disciple come during the night and stole him away while we were asleep. If this report get to the governor, we will satisfy him and keep you out of trouble." So the soldier took the money and did as they were instructed. So meron palang instructed na sabihin ninyo na kinuha, ninakaw yung kamataya, yung bangkay ni Jesus. Contradict ito sa sinabi ni Sir Ruel. Kasi sabi niya, nung nabuhay si Jesus, yung mga nakakita sa kanya na nabuhay si Jesus, nabago, naging matibay sa pananampalataya. Kung itong mga gwardyang ito ay talagang nasaksihan nila na nawala nga si Jesus, at ang conclusion nila, nabuhay nga si Jesus. Sir Ruel, hindi ba sila magiging Kristiyano? Magpapabayad ba sila? Contradiction to sa sinabi mo. Sabi mo kanina, nung nasaksihan nila ang pagkabuhay ni Jesus, nung nalaman nilang buhay nga si Jesus, nabago sila, naging Kristiyano sila, naging believer sila. Ito, bantay pa ito mismo. Bantay pa ito mismo sa libingan ni Jesus. Kung totoong nabuhay si Jesus, bakit hindi sila naging Kristiyano? Bakit hindi sila naging mananampalataya? Bakit nagpabayad sila? Diba? So dapat itong unang-unang magiging Kristiyano eh. Kasi nasaksihan nila yung patay na binabantayan nila, nabuhay. Diba? So naging argumento niya, totoong nangyari ang resurrection dahil nabago daw, nag-transform daw yung mga disipulo. Marami daw sa kanila ay handang mamatay para ipahayag ang pagkabuhay ni Jesus, ang Christianity. Marami rin ganyan sa ibang reliyon. Maraming mga member sa mga reliyon na hindi naman Christian belief na handa silang mamatay para sa pinaniniwalaan nilang reliyon. For example, si Umar bin Al-Khattab. Si Umar, isa sa kinatatakutan sa kanyang panahon. Pero nung nag-Muslim siya, nabago siya, Sir Ruel. Dati, gumagawa siya ng mga kasuklam-suklam, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. At kung ano-ano pong ginagawa niya, nalabag sa batas ng Diyos at labag sa batas ng tao. Pero nung siya'y naging Muslim, nabago siya. So hindi mo pwedeng gamitin yung argumento, yung pagbabago ng mga disipulo. Nagbago sila kasi yun yung pinaniniwalaan ng tama o totoo. At ganun din naman sa Islam, maraming nabago ang buhay nang tinanggap na ang pananampalatayang Islam. In fact, maraming mga dating Katoliko na ang lalakas uminom, ang lalakas magmura, ang lalakas magsugal. Nung napunta sila sa Islam, nabago, nawala lahat yun. Yung resurrection appearance daw, may problema tayo dito eh. Pero mamaya natin itatanong to sa kanyang sa question and answer. Puntahan natin yung kanyang rebuttal. Genetic fallacy daw.
Inatake ko daw ang source. Malamang. Anong gusto mo? Paniwalaan ko na lang yung mga talatang pinagbabanggit mo? Pag meron bang dumating sa akin ng sulat, nasasabihin may tukso na pumunta ka sa ganitong lugar, anong gusto mo? Pumunta na lang ako doon? At hindi ko examine kung saan ito galing, sino ang nagsulat nito? Kanino ito? Hindi. Hindi mo ako pwedeng utusan na maniwala na ako sa mga talatang pinagbabanggit mo. Na nang dahil sa sinabi ng Biblia na nabuhay siyang muli ay maniniwala na ako, hindi. At napakalinaw. Sabi niya, reglering daw ako, hindi po ako reglering. Malinaw po ang aking premise. Premise number 1, ang paniniwala mo na si Jesus ay muling nabuhay ay nanggaling sa Biblia. Nasa topic ako. Ha? Premise number 1 ko yun. Ang paniniwalang si Jesus ay nabuhay ay galing sa Biblia. At ang Biblia ay unreliable. O, ano pang sabi niya rito? O, wala daw mababasa doon sa pagbisita ng wala daw contradiction. Mantakin mo yun. Nirebat niya yung claim ko patungkol dun sa apat na pumunta, apat na account patungkol doon sa pumunta, kung sino, ilan ba yung babaeng pumunta doon sa libingan. Alam niyo yung sinagot niya? Ang simple lang. Sinabi niya, wala namang contradiction doon. Yun lang, ganun niya nirebat. Wala namang contradiction doon. Tapos. Yung 3 days issue. Okay, sa Jewish reckoning daw, yung bawat araw ay binibilang. So Friday, isang araw. Saturday, 2 araw. Sunday, 3 araw. Baka nakalimutan mo, according to Jesus, 3 araw at 3 gabi. Bakit hindi mo binilang yung gabi? Bakit araw lang ang binilang mo, pinalimutan mo yung gabi? Sabi ni Jesus, 3 araw at 3 gabi. Bilangin mo, sabay mo yung gabi. Oh. Ano pang sabi niya rito? Yung Christianity daw, nagsimula daw sa Jerusalem. Mali! At kailanman, hindi nagsimula ang Christianity sa pagkabuhay ni Jesus. Dahil nung nabuhay si Jesus according sa Biblia, hindi sila tinawag na Kristiyano, Sir Ruel. Hindi sila tinawag na Kristiyano. Saang lugar ba tinawag na Kristiyano? Saang lugar? Sa Caesarea, sa Maritima. Hindi sa Jerusalem. Doon tinawag ni Agrippa na Kristiyano yung mga sumusunod kay Kristo. Hindi po Jerusalem. Palpak pa doon. Oh, tingnan nyo sa rebuttal niya. Dapat sa rebuttal niya, atakihin niya yung presentation ko. Kasi presentation pa lang yung kanina, hindi naman rebuttal yun eh. Kaya wala kang aasahan na atakihin ko yung presentation mo. Mapapansin ninyo, sa rebuttal niya, wala siyang ginalaw sa mga argumento ko. At ano ang sabi ko? Mapatutunayan lamang ni Sir Ruel na tama ang paniniwala niya patungkol sa pagkabuhay ni Jesus kung mapatutunayan niya na ang mga talatang gamit-gamit niya para patunayan si Jesus ay nag-resurrect ay reliable. Wala siyang binanggaron. Ang sabi niya lang, okay, meron siyang ginalaw na isa, yung bumisita kay Jesus, mga babae. At ang sagot niya lang doon, wala namang contradiction dyan. Time's up. Okay. Tanong, pero ano ba ang topic natin? Crucifixion o resurrection? Obviously, malinaw naman ang ating topic, did Jesus had risen from the dead? Malinaw ang topic na yon. Next question. Okay. Kung ang topic natin ay crucifixion, bakit kung ang topic natin ay resurrection, bakit puro latag mo about crucifixion? Actually, I've already given that as one of the cumulative case para sa resurrection claim. Siyempre, yung pinakauna, crucifixion. If the crucifixion really happened, may resurrection. Thank you so much. Okay, next question. Ang resurrection ba ay historically o doctrinal? Historically and doctrinal yan. Kasi, number one,
hindi magkakaroon ng doktrina yan kung hindi talaga tunay na nangyari yan. Thank you. Okay. Kung ang resurrection ay historical, meron bang historical study na nagsasabi na si Jesus ay nabuhay? Actually, meron naman. By means of what? Cases like the empty tomb, pagpapakita nito sa mga disipulo and the rest of it. At hindi lang mga Christians ang nag-affirm dyan, kundi maging mga atheists, mga agnostic. Actually, napresent ko na yan sa aking opening statement. Objection, Mr. Moderator. Mr. Wen. Ang tinuturo Wait, I could may objection po. So Sir Well will be the one speaking. So Hindi, go ahead. Ako po ang Yeah. Ano yung objection, Sir Well? Hindi, si Like of Suna nag-object, hindi ako. Ay, sorry. Light of Suna. Pares kasi boses ninyo. Sorry. Light of Suna, ano po yung objection? So, sorry. ang tinatanong ko kasi ay historically study o historical study. Okay? So, ang tanong ko, kung yan ay historical at the same time ay doctrinal, tinatanong ko sa kanya, meron bang historical study na nagsasabi na si Jesus ay nabuhay? So it's a categorical question, correct? Hindi ko alam kung paano natin ito categorical yun. Alright, so Sir Well, counter objection. Actually, yung nabanggit ko na kanina doon sa opening statement, nabanggit ko na. Pero sige, sasagutin ko pa rin para mas maliwanag po sa lahat. Sige. Alright. Pa-answer na lang po, Sir Well. Thank you. So, moderate timer. Please start the timer again. Thank you. As I've said, okay na po. Yes po. Okay, sige. As I have said earlier, yun nga, empty tomb, eyewitness, details whatsoever, pwede kong banggitin ng iba diyan, like Gary Habermas, Gerd Ludemann, Bart Ehrman, Del Allison, yung mga yan, yung iba doon hindi Kristiyano, but they recognize na yun mismo ang mga nangyari at that time ng mga disipulo, they had seen Jesus alive again. Thank you. Okay, next question. Okay, ang empty tomb ba ay equal to resurrection? Of course not. Bakit? Kasi hindi lamang nakasalalay sa empty tomb lang ang resurrection case. Cumulative yan. Kasama na dyan ang eyewitness testimony, excruciating details, transformation ng mga disciples, about conversion of Paul and James, you name it. Okay, sabi mo yes, of course not. Tama ba? Well, yes, nabanggit ko yun kanina. Okay. Next question. Batay sa 1 Corinthians chapter 15 verse 6, nabanggit mo to kanina yung nagpakita, 500 na nagpakita. So mababasa natin yun sa 1 Corinthians. Ito yung tanong ko. Meron bang isa man doon sa 500 na yon ang nagsabi na nakita nila si Jesus? Say again, pakiulit yung tanong. Pakiulit lang yung tanong. Sorry. Sabi mo kanina, ay may 500 katao na nagpakita na pinakitaan ni Jesus. Okay, so mababasa natin yung sa 1 Corinthians. So ito yung tanong ko. May historical record ba na isa man doon sa 500 ang nagulat na nagpakita sa kanya si Jesus? Okay, to answer the question about 500 eyewitnesses, well, ipipinpoint ko lang, no? First and foremost, challenge yan para sa mga tao na gustong makapagbigay. Objection, moderator. I'm not done yet. Pero sige, go for it. Objection. Objection daw. What is the objection? Okay. Ang objection ko kasi, What is the objection? ang tanong ko kasi kung meron ba, okay, meron ba historical record na isa man doon sa 500 na pinagpakitaan ni Jesus ay nagulat na nakita nila si Jesus? Kung totoo ito yung historical. Okay, so it is a meron or wala question. So categorical, tama ba na ito sina?
Yes, Mr. Moderator. Okay, so Sir Ruel, any counter objections? Well, siguro sagutin na lang natin para mapagbigyan naman, no? Okay lang, Okay, no so problem. sagot na lang Sir Ruel ng question. Thank you. Pa-start na rin ng timer. Okay, maliban kay Apostle Paul, walang surviving independent historical document, no? Pero, sa striktong historiography, may claim of 500 witnesses. Ang tanong, ito ha, walang historical record mula doon, pero meron po tayong early Christian claim doon. Na kung saan pinipinpoint, tingnan niyo po yung mga 500. Hanggang ngayon, buhay pa rin sila. Tingnan niyo po, i-cross-examine niyo sila. That's it. Thank you so much. Okay, next question. Lahat ba ng pinagpakitaan ni Jesus ay naniwala sa kanya? Well, obviously, they were. Oo naman. Okay. So sabi niya, malinaw yon at narinig ng lahat, na lahat daw ng pinagpakitaan ni Jesus ay naniwala. Okay, sabi dito, okay, wait. Sabi dito sa sa Luke, sa Matthew chapter 28, na nagpakita si Jesus at ang iba ay naniwala at ang iba naman ay nagduda. Saan ngayon sa dalawang sagot mo, okay, saan ngayon ang totoo? Yung sabi mo na lahat ng pinagpakitaan ni Jesus ay naniwala? O itong nandito sa Matthew chapter 28 na ang iba sa kanila ay nagduda? Well, wala sa nabanggit. Bakit? Let me explain. Kung titingnan natin yung context ng Matthew 28, nandun, some worship Him but some were doubtful. Pero mayroong punto sa sinabi ng Lord na, go therefore and make disciples of all nations. So, when they saw Him, syempre natural, hindi naman sila expect na mayroong resurrected Messiah sa kanilang Jewish culture. But they had seen Him alive again, and they were willing to die for what they had seen, not just what they believe only. That's it. Okay, ngayon, ulitin ko yung tanong. Lahat ba ng pinagpakitaan ni Jesus ay naniwala sa kanya? Yes or no? Well, I have already answered that. It's a yes. Okay. Ay, ilang minuto na lang. I-wait ko na siguro yan, Mr. Moderator. Okay, good evening. So, first question. Ikaw ba'y naniniwala na may nangyaring event sa history na naging dahilan kung bakit naniwala ang mga disipulo na si Jesus ay nabuhay muli? Yes or no? Objection, Mr. Moderator. Okay, what is the objection, Sir? Sir Light of Suna? Meron po kaming napag-usapang rules sa pre-debate na ang tanong na itatanong ng examiner ay batay doon sa binanggit niya sa presentation. So, meron po tayong rules. Okay, any counter objection? Well, kasali yan. Any counter objection, Sir Ruel? Counter-objection, kasali yan sa mga nalatag. At syempre, dahil naglatag siya na sinasabing mayroon daw contradictions doon sa mga gospel accounts sa sinasabi ng mga naka-witness doon. That's why I asked the said question. Dito. Duwang bilang. Okay. Thank you for that, Sir Ruel. So, naglag ako. Sorry, guys. So, my moderation goes in favor of Sir Ruel. So, Sir Ruel, Sir Light of Suna, please answer the question. Okay, pakiulit. Okay, sige. Okay, naniniwala ka ba na may nangyaring event sa history na naging dahilan kung bakit naniwala ang mga disipulo na si Jesus ay nabuhay muli? Yes or no? No, wala po. Walang record, okay, historically, na nagsasabing si Jesus ay nabuhay muli. Ang meron ka lang yung empty tomb. Pangalawa, wala naman sa binanggit ko yan eh. Okay? Nagbanggit ako ng mga talata. Puro mga talata yung pinagbabanggit ko. Yung tanong mo, wala yan sa latag ko kanina pero sinagot ko. O, next question. So, sinasabi mo ba
ulitin ko. Sinasabi mo na walang explanation kung bakit naniwala ang mga disciples. Objection, Mr. Moderator. Follow up yun. By the way. Sorry for that. What is the objection? Okay. Wait lang. Doon po sa latag ko, no? Sa Sabi, wait ipinakita lang. ko, I need to... Wait, I read the rules. Sabi the one objection per question sa pros. yes, sumagot ako dun sa kanina, and ito Okay. naman yung first objection ko sa pagkasunod niya ng tanong. Sige. So what is the objection, Sir Light of Tuna? Ipapakita ko muna yung presentation ko, Mr. Moderator, kasi buong presentation ko, nagbasa lang ako. But, Okay. ano niya? Ipapakita mo. Apo. Okay. Pabig screen po ako. Pa-big screen, pa-expand po sila ito. So, napapause po ng timer dudes. Thank you. Ito po yung presentation ko. At ito lang yung binasa ko sa buong presentation ko. Okay? So, puro po ito mga talata lamang. Wala po, ni isa man sa tanong ni Sir Ruel, wala po dito sa latag ko. At meron po kaming rules na ang question ay batay dito sa mga linatag ko. Wala po dito yung tanong ni Sir Ruel. Kaya pinakita ko po yung latag ko simula kanina. Okay. Sige. Any counter objections, Ruel? Well, di ba nga, ang kanyang presentation, sinasabi, yung mga witnesses doon sa gospel accounts, Matthew, Mark, Luke, dyan may contradictions dyan or whatever. That's why kinonekta ko ito sa mga tanong, sa first question ko kanina. Kumbaga, ang binanggit ko ay follow up dahil sinagot niya, no. That's why I asked him, sinasabi ba na walang explanation kung bakit sila naniwala? That's all I can say for that. Mm-hmm. Okay, so, alright. My moderation goes in favor of Sir Ruel once again. So, Sir Light of Tuna, please answer the question. Thank you. Okay, pakiulit ng question. Okay. Sabi mo kanina, sige, paraphrase ko, no? So, sabi mo kanina na na hindi ka naniwala doon. Na hindi ka naniniwala na may nangyaring event sa history na naging dahilan kung bakit naniwala ang mga disciples ni Jesus na siya'y nabuhay muli. So, sabi mo kanina, hindi. So, sinasabi mo ba na walang explanation kung bakit naniwala ang mga disciples niya? Meron kayong explanation. At ang kinuha niyong explanation galing sa Biblia. Okay? Galing sa Biblia at yan yung in-argument ko kanina eh. Okay? Na ang paniniwala niyo galing sa Biblia at ang Biblia ay unreliable source. Therefore, ang resurrection is unreliable. Ang meron ka lang naman empty tomb, wala kang historical na ipinakita, historical study, na isa mang scholar o historian nagsabing na buhay siya. Next question na po ba ako? Yes, you may now give your next question. Thank you. Alright, thank you. Ngayon, inaamin mo ba na majority ng mga historians, Kristiyano man o hindi, nagsasabing si Jesus ay namatay sa crucifixion? Yes or no? Objection, Mr. Moderator. Alright, what's the objection? Ang topic, resurrection, hindi crucifixion. Pangalawa, wala yan sa latag ko. Ipinakita ko yung latag ko. At batay sa rules na napag-usapan namin, ang tanong ay manggagaling sa kung ano ang lumabas sa bibig ng nag-present. Okay. Any counter objection, Sir Ruel? To get real here, ang latag ko, isa pong crucifixion sa nilatag ko as one of the case para patunayan na may nangyaring pagkabuhay muli. Naglatag si Light of Tuna ng Sign of Jonah para patunayan din yung kanyang case about it. Okay. That's all I can say for that. Alright, so let us, my moderation goes in favor of Light of Tuna. So please pass the question, Sir Ruel. Thank you. Okay, so next. So, may naipapakita ka bang historical evidence
kung saan mapapatunay na meron talagang contradiction sa resurrection accounts from Matthew, Mark, Luke, and John? Okay. Hindi na natin kailangan ng historical evidence, Mr. Moderator, no? Ito Um, palang ipinakita kong talata, sapat na mayroong contradiction. Sabi sa Book of Mark, Matthew, dalawang babae. objection, Sabi please. sa pangalawang Objection po. Sorry, naglag ako. What is the objection, Sir Ruel? Malinaw po ang aking question dahil naglatag po siya ng mga so-called contradictions sa Matthew, Mark, Luke, and John. That's why I asked him kung meron ba siyang maipapakitang historical evidence na nagpapatunay sa kanyang claims na meron ngang talagang contradiction sa mga resurrection accounts from Matthew, Mark, Luke, and John. Yun ang aking counter tanong. objection. Okay, counter objection, Sir Lightop na? Ang objection ko, Mr. Moderator, hindi na naman natin kailangan ng historical evidence para mapatunayang may contradiction nga. Okay, malinaw po, Mr. Moderator, dun sa latag ko. Magbibigay ako ng analogy, no? Si Sir Ruel, may dala-dala siyang cake. Inilagay niya sa ref. Pagbalik niya, yung cake wala na sa ref. So, kailangan pa bang malaman ni Sir Ruel kung sino ang kumuha para maniwala siyang may kumuha? Hindi na, di ba? The fact na wala na din yung cake sa makatuwid, may kumuha. Alright, so I will base off my moderation in terms, okay, moderator's time, thank you, in terms of logical explanation. So I will be in favor of Sir Ruel. So, Lightop na, please answer the question. Pakiulit ng question. Okay. Ulitin ko yung question. May papakita ka bang historical evidence na nagpapatunay na meron ngang so-called contradictions sa four resurrection accounts, Matthew, Mark, Luke, and John? Yes or no? Kung galing sa mga historian, no, wala po tayong may papakita. Okay, pero kung sa mga scholar, kagaya ni Bart Ehrman, isa ito sa argument ni Bart Ehrman eh. Okay, yung pagkakaiba-iba ng kapahayagan patungkol sa kamatayan eh. Kung historical, wala. Pero kung mga biblical scholar, sinasabi nila, contradiction ito, lalong-lalo na si Bart Ehrman. Okay, next question na po ba? Yes, you may proceed. Okay. So nagbanggit ka ng premise mo kanina, no? Yung premise 1, premise 2, then conclusion. So ang basis mo ba sa rejection ng muling pagkabuhay ay ang Bible bilang hindi reliable? Ayun, Mr. Moderator, yun yung batayan natin. Okay? Kasi hindi naman tayo basta-basta maniniwala lang. Dahil ba sinabi mo si Ruel na nakalagay sa Bible, nag-resurrect siya, basta na lang ako maniniwala? Hindi ganon. Hindi ganon umiiral, Mr. Ruel. Kailangan kong examine yung talatang ginagamit mo. Kung yan ba ay maaasahan, yan ba'y mapagkakatiwalaan? Hindi yung tango pa lang ng tango. Okay, follow-up question na. Kung ang isang historical claim like the resurrection ay supported ng multiple independent data, gaya ng nabanggit ko kanina bukod sa Bible tapos sa iba pa, tinatanggihan mo ba ito only dahil sa source? Both, okay? Tinatanggihan natin, unang-una dahil din sa eternal evidence mo. Pangalawa, wala namang historia na nagsabing nabuhay siya. Doctrinal yan, interpretasyon nyo. Okay, interpretasyon nyo yan na dahil walang tao doon sa libingan, therefore, ang conclusion nyo, nabuhay. Paano itong mga nasa sementeryo? Pagdating ng mga pamilya na bumisita, wala na yung kamag-anak nila, so nabuhay din yun? So, ibig bang sabihin, kung tama ang iyong claim kanina, then, paano mo nasasabing doctrinal lang ang resurrection case at hindi historical? Simple lang, no? Ang tanging batayan mo na nabuhay nga si Jesus ay galing sa Biblia. Pinagbalik natin yan kanina sa presentation natin. Binanggit natin yung
at wala na history na nagsasabuhay si Jesus. Meron lang kayo interpretasyon doon sa empty tomb. Paano nga yan? Kung yung mga kamag-anak doon sa sementeryo, pagdating nila, wala na doon yung nakalibing. So, nabuhay na rin yun? Okay. Binanggit mo ngayon lang yung burial account issue about doon. So naniniwala ka ba na si Joseph of Arimathea at Nicodemus accounts contradiction yun? Batay sa talata, yes, no? Kasi doon sa isang talata, hindi naman nabanggit eh. Si Joseph lang ang naglibing. Tapos nagkaroon ng development sa ibang account. May kasama na siya. So which is which? So, follow-up question. So, posible ba na isang source ay partial report like yung about kay Joseph of Arimathea lang at ang isa ay complete report? Hindi pwede kung eyewitness, no? So, hindi pwede. Ibig sabihin ba na sinusuportahan mo na ang isang report kulang-kulang at ang isang report kumpleto? Di ba? So, niniwala pala si Sir Ruel na yung isang account na nagsasabing si Joseph lang, kulang-kulang na report. Kulang-kulang. At yung isa, kumpleto. Bakit maglalagay ka pa doon ng kulang-kulang? Bakit yung hindi na lang yung kumpleto ang ilagay mo doon? Dapat tinanggal mo na yung kulang-kulang. So, sige, let me follow up you for that, So, ibig bang sabihin, ang definition mo ba ng contradictions like yung tungkol kay Joseph of Arimathea and Nicodemus account, ang contradiction ba ay hindi identical ang details? Isa lang yun, Mr. Ruel. Isa lang yun sa mga batayan natin. At hindi lang naman patungkol kay Joseph. Ang argumento ko, napakarami kong talatang ipinakita na literal na magkakaiba ng sinasabi. Mula sa isa, naging dalawa, naging tatlo, naging higit sa tatlo. Bakit hindi mo galawin yun? Di ba? Wala kang ginalaw doon, Mr. Ruel. Sa rebuttal mo, wala kang ginalaw sa mga presentation ko. Now, concerning resurrection appearances issue, no? Kasi mayroon kang tinanong kanina about 500 na katao. So, naniniwala ka ba na group appearances of Jesus cannot be historical? Pakiulit ng tanong. Okay, sige. Naniniwala ka ba na ang group appearances of Jesus hindi siya historical? Hindi. Kasi sabi mo nga, ang history, tunay na nangyari. Kung ang 500 na pinagpakitaan ni Jesus ay tunay na nangyari, therefore, historical to. At yung historical ito, nasaan ngayon yung isa man sa nag-report? Wala kang sabi kanina. Wala. Sabi mo, walang nakasurvive. Kita mo, yung pinakamahalaga na magiging gamit mo sana sa resurrection, hindi na survive. So, kung tama ang yung claim dyan, yung sagot mo, then paano mo ipapaliwanag ang 1 Corinthians 15 creed na sinasabing early creed na naiulat 3 to 5 years after the crucifixion of Jesus? Hindi ko kailangan ipaliwanag yan. Dapat ikaw ang magpaliwanag na yan ay reliable kasi may eyewitness nga ako eh. Objection po. Okay, what is the objection, Sir Ruel? Ang trabaho po dito ni Mr. Like Absuna ay simple. He must have to explain to me yung tungkol sa 1 Corinthians 15 creed na sinasabi kasi kanina, yung tungkol sa 500 witnesses, it cannot be historical. That's why he must have to explain or paano niya ngayon ma-explain yun kung hindi ito resurrection. Counter objection. Okay, counter objection. Baka nakakalimutan ni Sir Ruel na ang posisyon ko sa Biblia ay unreliable. Bakit mo ako ipapaliwanag doon sa pinaniniwalaan kong unreliable? Kaya sumagot ako, hindi ko kailangan ipaliwanag yan. Ang dapat na magpaliwanag yan, ikaw. Dapat patunayan mo sa akin na ang mga talatang ginagamit mo sa topic na ito ay mapapanaligan. Okay? Yun po, Mr. Moderator. Okay. So based on my moderation, it will be in favor of Light of Suna. So pass the question to Ruel, ask another. Thank you. Okay, sige.
Ngayon, naniniwala ka ba na yung mga disipulo knowingly fabricated yung resurrection story? Fabricated ba? Ano man nakalagay dyan sa Biblia, hindi ko pinaniniwalaan na reliable, Mr. Ruel. Kaya nga ang argumento ko kanina is yung source mo eh. Ang paniniwalang si Jesus ay nabuhay ay galing sa Biblia. Ang source mo Biblia. At ang Biblia unreliable. Bakit mo ko tatanungin kung naniniwala ako o hindi? Okay, ilang minuto na lang ba ako? Ay, 15 seconds na lang? Okay, sayang. Marami pa akong itatanong pero I will wait my time na. Thank you so much. Thank you. So, Alright. kung mapapansin natin mga kapatid, no, yung presentation ni Sir Rowell ay umikot sa crucifixion. Pinatunayan niya na si Jesus ay totoong napako, namatay, nilibing. Then, ginamit niya na argument is dahil empty tomb, ang conclusion ay resurrection. Okay? Ganun yung naging logic niya. Magkaganon pa man, mga kababayan, mga kapatid, naglatag po tayo ng ating presentation. At hindi po yun. Okay? Nasa tema po yun. Ang premise natin, ulitin lang natin yung premise. Premise number 1, ang paniniwala na si Jesus ay nabuhay ay galing sa Biblia. At ang Biblia ay unreliable source. So nasa topic tayo. Ginamit natin yung mga talabang ginagamit ni Sir Rowell para patunayan itong topic na ito na kung saan ay inconsistent. No? So, sa ating pong presentation, naglatag tayo, meron tayong hamon. Ang sabi natin dun sa hamon natin, mapapatunayan lamang ni Sir Rowell na tama o totoong si Jesus ay nag-resurrect kung mapatutunayan niya na yung mga talatang ginagamit niya sa topic na ito ay reliable. Pero wala po siyang ginalaw doon. Nanatili po yung argumento natin. Nanatili yung presentation natin na hindi ginalaw ni Sir Rowell. Meron siyang ginalaw. Yung bumisita sa libingan ni Jesus at ang sagot niya, hindi naman yun contradiction. Ganun niya lang narebat. Okay? Samantalang lang ang presentation ni Sir Rowell ay ginalaw natin. Rinibat natin. So anong conclusion natin? Hindi napatunayan ni Sir Rowell. Hindi niya natindigan o hindi niya nagiba ang ating presentation. Hindi niya nagalaw, hindi niya naipaliwanag. Kaya sa conclusion natin mga kapatid, nananatili tayo na kung saan ang crucifixion, at tandaan natin ang topic, did Jesus rise from the dead? Si Jesus ba ay na-resurrect? Okay, nabuhay mula sa kamatayan. So wala pong magalaw si Sir Rowell sa ating presentation at nananatili po yon. No, kaya po napakalinaw na kung saan itong tinitindigan ni Sir Rowell na pagkabuhay ni Jesus ay hindi po natin dapat basta-basta paniwalaan. Dahil ang source niya is questionable. Okay? Questionable po. So yun lamang. Maraming salamat. Okay, magandang araw mga kapatid, mga kaibigan. Maraming salamat ulit sa future para sa ganitong event and thank you like Absuna for being part of this debate. Ngayon, balikan natin ang buong daloy ng debate namin. Isang tanong ang kailangan sagutin ng tapat, no? Did Jesus rise from the dead? Take note, ang topic namin, yun po yung topic. Did Jesus rise from the dead? Ang topic ay hindi tungkol sa reliability ng buong Bible, hindi tungkol sa contradictions daw ng gospel manuscripts. It's not even about theology ng Islam and Christianity, and it's not even about textual criticism. Simple lang po ang topic namin. Did Jesus rise from the dead?
Lahat ng iba ay relevant only if nag-aambag sa explanation ng event. Now, sa argument na pinisenta ko kanina, structured po, cumulative and explanatory. Kaya hindi lang crucifixion o empty tomb lang doon. Ang yung core pillars, I've already explained it. The crucifixion of Jesus, which is historical consensus yan. The empty tomb, early Jerusalem-based claim. Post-resurrection appearances, multiple individuals and groups. Transformation of disciples, origin ng Christianity, at syempre, Islamic denial. So, ang key strength natin dyan, hindi po ito isolated claim. Ito'y interconnected explanation. Habang ang arguments na pinisenta sa atin ni Mr. Legabsuna, ang kanyang main strategy, alam nyo na. And I already expected na yan pa rin ang kanyang gagawin. Walang bago. Gospel contradictions daw, manuscript issues, reliability skepticism, and source criticism. Now, did he even refute the case for the resurrection? Na-refute nga ba niya ang buong arguments na pinisenta ko sa opening statement? Short answer, hindi. Hindi niya na-debunk ang case for the resurrection ni hindi niya nga na-meet yung burden of proof niya. Kasi ang ginawa niya, he attacked the source, pero hindi yung explanation ng events. Guys, best explanation of historical facts ang resurrection case, ganang sinabi ko. Pero siya, hindi reliable ang sources, pero may missing step. Hindi siya nag-provide ng alternative historical model, hindi siya nag-provide ng coherent origin theory of Christianity, ni hindi nga niya in-explain sa atin yung appearances sa mga disipulo, empty tomb transformation, you name it. So, tungkol sa pagstay sa topic, partially no. Di ba? Tama naman ang debate namin, did Jesus rise from the dead, di ba? Pero ang focus, are the gospels reliable documents? Eh sana pala ang naging topic o yung debate namin, are the gospels reliable sources? Or are the gospels historically reliable? Yun. Kaya ang problema, ang reliability argument ay sub-question, not the main question. At nag-focus ba ako sa crucifixion lang? Hindi rin. Nagpresenta na tayo ng cumulative case, di ba? Crucifixion is not my whole case. It is only the starting point of the cumulative argument that I gave. And ironically, walang positive explanatory development. What he took, suspicion, contradiction is spotting. Kaso walang, here is what actually happened instead. So in logic terms, destructive critic without constructive alternative. So my friends, sa Christian case, naipresenta natin, Jesus had risen from the dead. But to Mr. Legabsuna, skeptical critic with no alternative synthesis. Hindi niya gano'ng na-explain sa atin yung Surah 4157 kanina, di ba? Now, my friends, hanggang ngayon nandun pa rin yung dilemma sa position niya. Either early history is wrong or later reinterpretation is incorrect. But he did not resolve this tension historically. So at this debate, malinaw. Hindi natin, sa mga Christians po na nakikinig, hindi kailangan ng Christian position na iwasan ng kritisismo. Kailangan lagi nitong magbigay ng best explanation of the data. At ang tunay na tanong, anong pinakamahusay na paliwanag sa origin ng Christianity? At hanggang ngayon, ang resurrection ang tanging model na may historical grounding, explanatory power, and cumulative case. And if Jesus had risen from the dead, and we know he is, then Christianity is true. But if he did not rise from the dead, Christianity is false. Ganun lang kasimple. Now, if he had risen, kung siya'y nabuhay muli, na bagong history, natalo ang kamatayan, at ang katotohanan ay may pangalan. At hindi lang ito basta historical claim lang, mga kapatid. It is a personal question na dapat kong itanong po sa bawat isa. Whether you're a Christian, a Muslim, an atheist, whoever you are. Kung si Jesus ay nabuhay muli, anong gagawin mo sa mga evidence na yan? And what if Christianity is true? Take note, hindi lang ito basta-basta ano-ano lang na, ay kasi ganito kaya hindi ako naniwala. We are here to examine those facts. Hindi lang puro sigaw, hindi lang puro whatever it is.
We are talking about this topic na until today, dinidiscuss pa rin natin. So, did Jesus had risen from the dead? Based on the historical case that I have given, yes, he had risen from the dead. And if he had risen from the dead, then game over. Christianity is true. Ang mga salita ni Kristo ay validated and vindicated. At ang kanyang ginawa na perfect sacrifice para sa atin ay talagang tinanggap ng Ama. Now, ito ngayon ang hamon para sa ating lahat. Paano kung talagang nabuhay muli si Jesus? What will you do on those facts? Are you willing to re-examine it? Are you willing to accept it? Or you will just deny it all you want? Pero kung totoo ang mga katibayan na yan, then game over. God exists, Christianity is true, Jesus is Lord. Magandang gabi and thank you for listening. Jesus is Lord, magandang gabi, God bless po sa lahat. Maraming salamat. Ay, tuloy na ako po. Ayan. Ayan, muli magandang gabi sa lahat. At syempre, congratulations sa platform at sa debaters. Si Wilder nga pala, isa akong atheist at kontra-apologetico. At since hindi naman baguhan itong dalawang debaters natin dito, ito yung mga pointers ko sa inyo, bro. So, unang-una sa opening round, ang naging problema dito para kay Sir Roel ay yung time management. Kasi 15 minutes ang round ng opening. Ang kaso lang, 3 minutes na lang yung natitira, doon pa lang na-address yung actual point. Bakit? Kasi mas nagano ka, Sir Roel, mas na-focus ka doon sa pag-build ng cumulative case ng crucifixion. Siguro, sa mga susunod na tawag dito na pattern ng apologetics mo, kung halimbawa ito lang talaga yung issue, yung resurrection, sana mas nag-focus doon. Ayan, pero good point yung ginawa mo na itong usapin ng resurrection ay historical. No, maganda yun sa may limit scope and limitation mo. Kasi at least yung mga nakinig talaga at I think yung dapat yung kalaban nakinig dito, naintindihan nyo na hindi Bible-based yung argumento. Ayan no. So ulitin ko, napakagandang punto nun na sinabi mo na yung resurrection ito ay historical matter. So mag-uusap kayo ng mga historical evidences, hindi Bible. Magandang punto rin na sinabi mo na itong resurrection, ito yung best explanation. Ang kaso lang, para dun sa empty tomb, na sana ay yung dapat inatake ng negative eh. Tapos good point din na nakita ko sa presentation mo is itong statement na to. Sabi mo yung transformation ng early Christians ay hindi nagpapakita agad ng truth, kundi ng sincerity. Napaka yan, kumbaga honest yung take mo dyan. Isa pang magandang point ng opening mo yung Quranic denial. Yung sa Quran daw, di ba, dinadeny ng Quran na si Kristo nga namatay, napako, ganyan. Pero ang sabi ko nun, walang eyewitness yun. So I think maganda siyang pag-preempt sa kalaban dahil lang kalaban ay isang Muslim, parang ganun. So meron ka daw 15 points sa akin. Ayun ang naging problema yung time management. So sana ma-improve na yan, bro. Sa opening naman is nagkamali ka agad bro ng banat eh. Sabi mo, affirmative ka. Sabi mo, bilang affirmative side, ay, mali bro eh. Negative ka bro. Ayan, sabi mo kasi affirmative ka. Siguro nadala ka lang ng excitement. Pero syempre sa recording, pupunahin talaga yun. Well, ang problem dito bro sa opening mo, bagaman sinasabi mong hindi siya red herring siya. Kasi ang ibig sabihin ng red herring, yung actual na topic, hindi yun yung pinag-uusapan o
in-engage mo. Kasi itong latag mo dito sa opening, yung reliability ng primary source na Bible, ano lang yan secondary issue lang kasi yan. Tandaan mo, ang topic nga dito, Como Resurrection to, historical accounts, no? Historical evidences ang pagbabasihan. So, dapat ang pang-atake dyan, history rin, di ba? Parang ganun. Sabi ng kalaban mo, historical to. Dapat ang pangharap mo rin sa kanya, historical din. Hindi ang kasi nangyari, ang hinarap mo. Ang primary source mo sa Bible, hindi reliable. Yes, pwede tayo mag-agree dyan, pero hindi yan yung main issue. Kaya nahulog siya sa red herring. Also, hindi naman Bible anchored yung presentation ng affirmative. Ibig sabihin, hindi lahat ng mga Bible verses hindi siya kumbaga, sa apologetics na presentation kanina, hindi naman sinabi, sabi ng Bible namin, ito sabi ni Propeta, ito sinabi ni Apostol, sabi ni Jesus, hindi naman. Iba yung presentation ni Sir Rowell. Yan, kaya siguro sa mga susunod na counter apologetics ninyo sa Islam, kung ano talaga yun ang issue, sana matutunan niyo yung primary issue, secondary issue, ganun. Kasi yung kanina ginawa mo bro, hindi siya yung aatakin yung Bible bilang hindi reliable. Pasok siya siya. Kasi pagka iba yung topic, pasok siya. Kaya siya nakulog sa red herring. So meron ka sa akin bro 10 points para doon. Sa rebata, ito sa Rowell, ito maganda to. Kahit reviewin nyo pa. Siguro kung gagawa ng content si Rowell, ito maganda niyang i-highlight to kasi dito sinagot niya lahat ng mga akusasyon sa kanya. Tapos ni-restate pa niya yung burdens. Tapos inulit niya yung anong alternative explanation mo? Well, syempre may sagot naman dun si yung negative. Ba't ako magbibigay ng alternative explanation? Hindi naman inakim ng Quran yan. Kaso lang sa debate parang ganun. Syempre, ikaw ang total sa claim niya na, empty tomb, therefore resurrection. Ayaw mo ng resurrection. Sana, i-engage mo. Kasi nangyari nun, parang ang sumapak, tapos tumakbo ka. Diba? Dapat, sapakan agad. Parang ganun. No? So, ito, napakaganda ng presentation dito ng Sir Rowell sa rebuttal. Decent, no? Punto por punto. So, 20 points. Sa'yo naman, sa rebuttal mo, ang nakita ko dito is, niresume mo lang yung presentation mo regarding sa reliability ng source. Na alam na nga natin, hindi yan yung topic. Pero syempre, ng mga oras na to, akala mo yun yung topic. Kaya ang masasabi ko dito, pagka-rebuttal, attack the presentation. Kasi narinig mo yung presentation nung una, di ba? So, dapat in-attack mo na yun. So, dapat ang lahat dito sa rebuttal, dapat historical din. Dapat ang patunayan mo sa history, hindi nag-resurrect si Jesus. Ito mga historian ko. Ito yung mga accounts. Hindi siya nag-resurrect. Di ba? Pero ang maganda dito bro, sa rebuttal, sana napansin nyo to, no? At sana sagutin din ito. Ako na-appreciate ko tong banat na to. Yung eyewitness sa mga sundalo. Mga mismong sundalo, naging eyewitness din sila, pero hindi na-convert. So, hindi agad hindi agad siya direct nakatibayan na hindi nag-resurrect o hindi convincing yung resurrection o pagiging eyewitness nila. Pero oo nga naman. Pero hindi. Pwede rin ito to sa yan Pero na-appreciate ko lang to kasi I think dito ko lang to narinig kay Suna. Tapos, ang isang payo ko sa Suna dito sa rebuttal mo, sabi mo kasi yung resurrection bilang belief, parang ang justification ng Bible, hindi. Kagaya ng pagkakaalam ng mga apologists, cumulative case, yung pag sinabing cumulative case, siya, kalipunan o grupo ng mga existing case at evidences na pinagsasama-sama para ka makapagpatunay. Kasi ang parang pinalalabas mo, resurrection, Bible lang ang justification, hindi ganun. Sana man-note mo yan.
So meron ka sa akin dito 15 points. Tapos dito sa ibang category ng judging, kagaya ng evidence, accuracy, tig 5 points sila. Kasi gumamit si Sir Will ng mga evidences patungkol sa crucifixion, hindi naman direkta sa resurrection. So ganun din kay Sona, gumamit siya ng mga Bible as references, hindi naman yun yung tema. So 5 points, take 5 sila. Sa pag-uugali, yung conduct naman, behave naman sila, so parehas 10. Sa cross-exam, para kay Suna, ito yung magagandang punto ng tanong niya sa cross-exam. Napaamin niya si Roel na hindi ang resurrection ng automatic na sagot pag merong empty tomb. Yan, kahit review niyan. Siguro kung gagawa ng highlights si Suna, ito yon yung tanong na to. Kasi inamin ko na yun, hindi automatic na ano. Well, meron namang sagot yan kung bakit hindi automatic kasi nga cumulative case. Pero syempre, nasa debate ka. Sana na-frame mo ng maayos ang sagot. So magandang puntos to kay Sana. Tapos yung kanyang tanong sa 500 eyewitnesses na meron bang historical report yan? Nag-report yung 500. Ang sagot ni Sir Roel to, sinulat ko, walang surviving independent historical reports or records. Matinding pag-awin yun eh. Yan, sama mo yun bro sa highlights. Kasi yun yung mga tanong na maganda. Ang pangit sa highlights sa ano mo, sa cross mo na nag-wave ka. 3 minutes pa yun, sayang. Pero meron ko yung 20 points para sa akin. Yun ang pinakamalakas ng round. Okay, Sir Roel naman, I think Sir Roel, sa cross mo, nag-improve ka naman na kumpara sa mga luma o sa dati mong estilo. Ang kaso lang, hindi ka masyadong in the zone magtanong kasi laging ini-invoke ko na ito, sabi niya, ang tanong base lang sa latag. Kaso ikaw tinanong ka niya sa Roel tungkol sa mga Bible verses, hindi mo naman latag yun eh. Diba? So sana napansin mo yan. Parang gumagamit siya, pag ikaw magtatanong, sabi niya, hindi ko latag yan. Ikaw naman ang tinanong ka niya, hindi mo naman latag yung mga Bible verses eh. So sana mas naging aware ka. Take note na yan, Sir Roel. Pero maganda yung question mo regarding sa historical evidence ng contradiction. Kasi nga yung topic, historically based dapat. Ang sagot ni Sona, sabi niya, hindi na kailangan. Naloko na, parang gano'n, no? Kasi ang topic tungkol sa historical facts, diba? Evidences. Tinanong si Sona, sagot niya, hindi na daw kailangan. O siguro kung gagawa ka ng highlights sa Roel, ito yun. Ito yung tanong na yan. Tapos i-take note mo rin po, Sir Roel, sana hindi mo na pinatulan yung issue ng reliability. Kasi sabi mo na nga sa rebuttal mo, red herring yan eh. So parang nagsayang ka ng oras. Di ba? Sabi mo nga, red herring yan, tapos tinanong mo pa. Di ba? Sayang tuloy yung oras mo. Tsaka hindi nyo topic yung reliability. Sayang. Siguro sa susunod, ang nakita ko dito kasi, nagtatanong ka rin sa kanya ng Bible, hindi best tactic yun eh, Sir Roel, as bilang apologist ka, hindi siya best tactic para magtanong ka sa kanya. Kasi i-dedicate lang yun eh. Di ba? So overall, lahat ng criteria dito, si Light of Sona ay merong 80 points. Si Sir Roel naman merong 85 points. Ayun, muli magandang gabi sa lahat at salamat sa patuloy na pagtitiwala sa atheist community sa amin dito, ng mga atheists sa pagka ganitong usapan kami na alala niyo pinagkakatiwalaan niyo na mag-evaluate. Yan. Maraming salamat at magandang gabi. Alright. Thank you for that, Sir Yuval Dive. Pa-confirm po para sa kanya sa iyo nanalo. Para, yung one o kung sino nanalo. Like, maturo na ba? Okay. Ulitin ko, si Light of Sona ay 80 points, 8-0. Si Roel ay merong 85. 85. So, 85. Okay, mas lamang Okay. Sir Ruel. Alright, thank you for that, Thank you. Sir. You will die. So, Sir Ruel, okay, 1-0. Okay. Speaker. Ay, adjudicator. Sige na po. Ayun.
Ayun, so magandang gabi sa mga audience natin, no? Sa mga Illuminatics dyan. Shoutout din kay Ate Rentan na naging sponsor ko ngayon, no? Sa mga coins. So, I think nasabi na ni Yuvalda yung mga important details na sasabihin ko din. So, siguro magiging mabilis lang tong commentary ko. Opening kay Sir Well, presentation good siya, delivery okay, effective yung pagpapakita ng mga agnostic and atheistic reference to show na, well, kahit yung mga atheist and agnostic, nag-a-agree sila na merong Jesus na nag-exist historically, merong Jesus na na-crucify. So, effective yun. Ang problem lang is that yung mga syllogism na pinakita kanina ni Sir Well is parang like every time na magpapakita na siya ng syllogism, hindi niya pinapakapan man lang na kahit isa man lang na peer-reviewed studies or peer-reviewed article like, na-publish sa scientific journal ng Nature or ganito ganyan. Wala. Like, as in wala. So, para sa akin, yun lang, bumakit mo lang si Sir Well, lacking for peer-reviewed article or support. So napako si Sir Well sa quotation, no? Sinabi ni Bart Ehrman, sinabi ni Ludman o ni ganito ganyan. So good point din yung pag-atake sa Islamic dilemma sa huli ng opening statement ni Sir Well. Pagdating naman kay Light of Suna, yung opening ni Light of Suna, I would say is that direct agad walang ebas-ebas. Kumbaga pagkatunog ng bell sa boxing ring, right agad. And nagustuhan ko yun kay Light of Suna. Good yung pag-highlight ng mga contradiction. This is where pag-disagree ako sa sinabi ng first adjudicator na si Yuvalda. I think napaka-importante na isipin natin, tandaan natin na ang claim na merong Jesus na nag-exist, merong mga disciples, merong empty tomb is highly rooted sa gospel. So we cannot bypass the gospel kasi yun yung primary source of those fairy tales, di ba? So we cannot bypass that. So doon ako mag-disagree. I think good point na bring up yung contradiction. Ang masasabi ko lang is that, yun nga, mag-a-agree din naman ako kay Yuvalda na doon nag-focus si Light of Suna sa mga contradiction. Parang buong opening statement ni Light of Suna, contradiction. At least man lang sana nag-mention siya ng mga scholar na nag-a-agree sa kanyang position or something like that, maybe a peer-reviewed journal or article. So ang judging ko dyan would be pareha silang 15 points. Okay? Now sa rebuttal, pagdating sa rebuttal, good thing na in-address ni Sir Well yung syllogism, ni Light of Suna, at yung mga contradiction. Good delivery din, I would say. Pagdating naman sa rebuttal ni Light of Suna, good rebuttal sa empty tomb, gaya nga nung hinighlight ni Yuvalda. May parte ng rebuttal and opening statement na nag-i-English si Light of Suna and hindi niya ma-deliver ng maayos. I would say and I would advise na sa susunod na may debate ka Light of Suna, I think mag-stick ka na lang sa Tagalog. Like kung may babasahin ka ng mga verse, Tagalog na lang para solid yung delivery. Good point doon sa sinabi mo na, bakit naningil pa ng bayad kung talagang nakita nila na nagkaroon ng resurrection, etc. Yung mga Romans. So, good point yun. Para sa akin, sa rebuttal, I would give 20 points kay Suna and 15 points kay Sir Well. Fair play, parehas 10 points, and evidence and accuracy, parehas 5 points. Now, let's go ahead sa cross-examination. May mga pagkakataon na hindi directly sinasagot ni Sir Well yung question. May moment naman na tinatanong ni Sir Well sa Light of Suna and hindi niya sinasagot. Tapos na-rule ng moderator na valid yung question, which I think dapat hindi na siya in-avoid ni Light of Suna. Dapat sinagot na lang niya. Kasi kaya madali lang namang sagutin yung question at I think relevant naman yung question ni Sir Well. All in all, mas para sa akin, I would say na mas better yung cross-examination ni Sir Well.
kumpara kay Light of Suna. Sa cross-examination, yung first two questions ni Light of Suna, I don't think necessary siya. May mga moments of silence na parang nag-iisip si Suna ng itatanong, parang like maybe 5 to 6 seconds yon na walang like moment of silence. So, let's remember na when you're doing cross-examination, kapag bago ka magtanong ng question, after you ask a question, make sure na meron ka na agad question, like a follow-up question, para hindi nagiging awkward yung silence. Isa pa sa mga, maganda sana yung yung cross-examination ni Sina, but I think, kasi we need niya 3 minutes pa, sayang naman yung 3 minutes, mas nadiin pa sana niya si Sir Ruel kung minaximize niya yung 3 minutes. Marami ding objections sa Light of Suna kumpara sa cross-examination ni Sir Ruel. At ito yung problem na nakikita ko sa cross-examination. No? And sana mabago to. Advice ko lang sa mga dito, no, mga platform na if ever man, meron kayong cross-examination, I would say and I would suggest na tanggalin natin yung objection moderator, hindi ko latag yan. Kung hindi sasagutin, pass, di ba? Para mas maganda yung flow ng flow ng cross-examination. Kasi sa objection moderator, nagkakaroon ng a little bit na delay and nawawala yung momentum na nagtatanong. Advice lang naman din. So sa cross-examination, I would give 15 points kay Sir Ruel. And sa cross-examination, I would give 10 points. Closing na tayo, no? So, unahin muna natin si Suna, no? Tama naman si Suna na nirebat niya ng maayos yung opening at rebuttal ni Sir Ruel. Sabi niya kasi sa closing niya, diba? Maganda din yung closing ni Suna sa pag-point ng, again, contradiction sa Bible. Closing ni Sir Ruel, sabi ni Sir Ruel, mahalaga na hindi masyadong mahalaga, parang gano'n, na i-discuss yung mga gospel contradiction. But again, ang pinaka-primary source natin, pinaka-ultimate source natin dito sa fairy tale na to is yung gospel, diba? So, if napatunayan mo na merong na hindi reliable yung gospel, then how sure you are na nangyari talaga yung kwento na kinukommunicate ng gospel. Tama din naman si Sir Ruel na walang alternative explanation na nilatag si Suna. But kung i-compare yung dalawang closing, para sa akin, mas lumamang si Light of Suna kasi kung papakinggan niyo yung closing ni Suna, summarized, well summarized, hindi parang naglalatag na ulit siya ng panibago and then hindi parang nagmumukhang rebuttal. Yung kay Sir Ruel kasi parang nagmukhang opening statement at nagmukhang rebuttal. Pero closing na kasi yan, so isa-summarize mo na lang yung mga points. Diba? Now, I'll give 15 points kay Sir Ruel and 20 points kay Suna. So, according sa cosmic calculator natin, nanalo si Suna. Kasi 80 points yung nakuha ni Suna, while si Sir Ruel is 75 points. Anyhow, congratulations pa rin sa dalawang debater. Alright, thank you for that, Professor Ilu, the expert of Jesus, history ni Jesus. So thank you for that, Professor Ilu. Again, 1-1. So Siben Baquez, break the tie. Go give your adjudication. Thank you. Ayan, magandang gabi sa inyo. Nga pala si Steven, isang lehitibong atheist dito sa TikTok. And of course, congrats sa dalawang debaters. As expected, veterano naman kayo dito. So, na-explain din ni Professor Ilu yung mga key highlights. Well, ako yung deciding point dito, pero may decision ako. And paano ako nakapag-decide? Hindi ito subjective, ito ay objective. Meron kaming rubrics na sinusundan dito ng mga debater. First, isa sa mga rubrics namin ay opening. Sa opening, ang komento ko kay Sir Ruel ay opening affirmative ay maganda yung set up ng scope, yung dito, yung exhibit A, B, and C niya, yung premise 1, 2, na crucifixion, enditome, resurrection appearances. So, nakikita natin, una pa lang, may structure. Hindi ko lang nagustuhan yung mga how come, parang borderline na nag-appeal to emotion, nag-appeal sa audience. Tandaan natin na may argue. So, may rubrics, hindi pwedeng emotional din ganahin dito. Maganda rin na pinoint out niya na hindi lang Bible ang kanyang references.
no? Merong historical, and nag-quote din siya ng Islamic dilemma, no? Although medyo stretch siya sa akin, so ang score ko kay Sir Roel ay 16 sa affirmative. Now, punta tayo kay Light of Suna, sa negative side. Sabi niya, ang Bible daw ay yung source, and yung Bible is not reliable. Therefore, hindi reliable ang source. Sino daw nagbibig kay Jesus? And I think, ano lang to, smoke screen lang to sa debate na, and not fully na-address ang topic. Pero tulad nga na sinabi ni Id, hindi siya ginong ka-relevant. Sabi naman ni Ilu ay, eto nga yung foundation. Pero sa akin, para sila may punto, kaya siya smoke screen. So, smoke screen to sa topic, hindi agad na-address. Although, tatama rin naman, hindi daw naging consistent yung leadingan, pero again, hindi ito yung topic, not direct to the point. Yung similarity argument about Jonah, I think stretch din to. And siguro ito yung ano dito, yung take ko sa komento niya na maaaring lahat yun mali. Yung claim niya rin dito, pero hindi lahat yun maaari. Parang, so bibigyan ko siya ng 14. So sa opening, 16 si Roel, 14 si Suna, so 2 points. Punta tayo sa rebat. Ito talaga yung round na na-enjoy ko kay Sir Roel, tulad ng sinabi ng dalawa. Ang ganda ng rebat dito. Ang ganda ng call out. Good call sa genetic fallacy na porket ba mali ang Bible, mali na agad yung sinasabi, mali na ba agad lahat. Maganda yun. Maganda rin na reiterate niya yung burden na hindi lang siya ang meron din yung opponent, yung kalaban niya. Pangatlo, yung courtroom analogy. Ganda nun. Strong point para sa akin. And yung challenge niya, ay yung challenge ka sa nag-i-stand pa rin. No? Marami siyang challenge dun sa latter part ng kanyang opening. And ang binigay ko kay Sir Roel dun ay 17 points. So, ayan, calculating na dyan. Malapit na tayo sa, sa climax. So, sa rebat naman ni negative. So, ito, gusto ko rin suntok agad. Empty tomb, therefore, resurrected. Ang ganda. Pero sana mas na-elaborate yung assertion dito ni Sir Roel. Pero at least, na-print out agad niya ngayon. Yung dun sa guard argument, yung sa mga sundalo, ang ganda rin nun. Tulad nga kay Will, dahil first time ko rin narinig siya na, oo nga, porkit ba na naniwala yung iba? Bakit yung parang may first-hand experience din sa labas? Ba't hindi agad naniwala? And the call out nga yung mga radical believers, therefore, true na agad. Good point din yun, hindi porkit na yung mga radical believers, tama na agad yun. And although nagkaroon ng stretch, na nagkaroon ng red herring na, meron ng mga Christian na mga ininom, may mga bad believers na din na naging Muslim, therefore, tama na rin ba yung Muslim? Stretch, sure, pero and last, na-admit niya, hindi ko ito yung siguro first rule sa debate, huwag mong aaminin. In-admit niya na genetic fallacy, committed. Okay, tinimit ko yun. So, binigyan ko siya ng 15, si Suna doon. So, ulitin ko sa rebuttals, 17 si Roel, 15 si Suna. So, 4 points na yun lamang. Tama ba? Hindi. Tama, 4 points. Sa cross, siguro para sa akin ito yung pinakamahinang round ni Sir Roel. Kasi hindi structured yung question, hindi, alam mo yun, hindi pang clean o hindi nakakapanako. And halatang nagsiship ng burden. Ayan siya kasi from me. Ayan, halatang nagsiship ng burden habang nagko-question. And hindi ko siya na-appreciate sa cross. So, kay Suna naman, I think ito yung pinaka na-enjoy ko naman kay Suna. Kung kanina kay Sir Roel yung rebuttals, kay Suna na-enjoy ko yung cross. Although, perfect siya dito. Kaso yung time ang haba, madaming premises ni Roel kaninang opening, bakit may 3 minutes na natira? Ang daming pwedeng butasan doon tulad ng sinabi ni Ilo tsaka ni Ib. Ang dami pa eh. So, sa next debate, i-maximize natin yung mga time, then magkakasundo naman sa mga pre-debate. Gusto ko rin yung behavior ni Suna kung paano niya ina-address yung ibang tanong. No? Na sa pandinig na ibang tao, maganda na yung tanong ni Sir Roel pero somehow na nagdedepensahan siya yung kanyang mga claims. So, ang score ko kay Suna dito sa cross ay 17. So, sa cross ni Roel, 14, sa cross ni Suna, 17. Sa closing, para sa akin 20 yan. Okay, pares 20, nagustuhan ko yung pagsasummarize, clear, syempre, ito na nga yung dito, knockout points. And tabla rin sila sa akin sa fair play and conduct. Parehas din, magandang behavior, walang siko, walang add-on or any side comments. Sa evidence and accuracy, 10 points si Roel sa akin. 10 points si Roel sa akin kasi hindi lang siya nag-base
hindi katulad ng inaasahan ng ibang Christian dito na magbe-base na siya sa Bible and whatsoever. Hindi lang siya doon nag-base, although hindi na-elaborate, pero nagustuhan ko yan. 10 points sa akin, kay Suna 9. So, mas ma-appreciate ko yan kung merong historical evidence din, kung meron man, and since ang claim mo rin dito ay Islam, although hindi ito yung topic, naisingit naman ni Rowell na meron daw Islamic dilemma. So, maganda rin i-highlight na hindi. Ito nga yan eh. So, overall, 87 kay Rowell, 85 kay Suna. Congrats, Sir Rowell. So, okay, let us put it into conclusion. So, you will die voted for Sir Ruel, Professor Ilo voted for Light of Suna, and Steven, the tiebreaker, voted for Sir Ruel. Congratulations, Sir Ruel, and congratulations rin, Sir Light of Suna. Okay, bibigyan po kayo ng 1 minute para salita. So, sige po, ikaw muna po, Sir Ruel, since affirmative side ka po. So, 1 minute. Thank you. Hello and good day, and maraming salamat po mga nakinig po sa naging debate namin, and yun lang, maraming salamat din kay Mr. Light of Suna sa pag-accept sa paanyaya ng debate na ito. For me, yun ang matatawag kong opportunity for me and for him to present our sides. Still, mga tao pa rin mag-decide. And then, maraming salamat din pala sa Debate of the Future na nabigyan po ulit tayo ng pagkakataon para sa debate na ito. Thank you so much. Magandang gabi and God bless. Jesus is Lord. Yun lang masasabi ko. Thank you so much. Alright, magandang gabi, Sir Ruel. Alright, so si Light of Suna naman. So go ahead po, Light of Suna, say what you want to say. Okay, sa kabuluhan namamahala ng debate of the future ay pinapasalamatan natin ang patuloy na pagtanggap nila sa ganitong mga discussion. Sa ating mga adjudicator ay pinasasalamatan din natin sa kanilang pagpapaunlak na naging adjudicator sa debate na ito, at sa mga kapatid natin at mga kababayan na nakarating sa puntong ito, no? Simula sa umpisa hanggang matapos ay maraming salamat sa pagtitiyaga at pakikinig ninyo sa naging debating ito. Kay Sir Rowan na matagal na nating nakaka-discuss, no? Sa pagkakaalala ko ay nagsimula ang pinakaunang debate namin ay 2017 at patuloy kami nag-debate hanggang ngayon. So, yun, maraming salamat sa ating moderator. Thank you po, no? At sa muli ay kung mapagbibigyan pa tayo ng pagkakataon na magkaroon ulit ng mga debate. Again, hindi po namin layunin dito ang manalo, kundi ang iparating kung ano ang turo at ano ang pananampalataya ng Islam. Yun lamang po. Salamat.